ilalim ng Youth Paki-off mo Protection nga yan. Program ng gobyerno. Dapat putulan ng hinaharap ang lahat ng mga rapist pag napatunayan nagkasala. Ang kapal ng mukha nila. Ano ba kasing ginagawa ng mga prosecutor na to? Hello, Chairman. This is Yon Wally. Naiintindihan ko. Ako nang bahala ron. Okay, Chairman. Ako nang bahala mag-asikaso sa lahat. Bye. I-U-turn mo. Doon tayo sa prosecutor's office. Uy! Si Atty. Yun Wally! Good morning po, Atty. Pwede ba? Huwag niyo nga sa harangan. Tinanggap niyo na ba ang alak sa inyo? Makikirala. Lilinawin ko lang sa inyo. Wala itong kinalaman Excuse sa me. HK Construction. At hindi pa ito masasabing assault case hanggat walang biktimang nagre-reklamo. Kumpirmado na bang ikaw ang magiging lawyer ng anak ni Chairman? Pwede mo ba Ma'am, patatahanan natin makaka-apekto po ba ito sa succession plan ni Chairman? Makikirala. Ma'am! Itatakwil na ba siya? Wala pa silang napag-uusapan tungkol sa bagay na yan. Iwasan nating magsulat ng walang katibayan. Tandaan nyo na pwede rin nila kayong sampahan ng kaso. Yun lang. Please, ma'am! Naiintindihan kita. Naiisip ko ang pinagdaraanan mo. Wala kaming kailangan sa'yo. At hindi ako titigil hanggat hindi ka nakukulong at nagbabayad sa mga ginawa mo. Tama lang yun. Kaya lang tandaan nyo, ma'am. Ang HK, ang isa sa top 10 corporation, kapag inilipat siya ng kumpanya sa ibang bansa, ang kasong isasampa nyo ay siguradong malilimutan na ng lahat at wala kayong mapapala. Tungkol naman sa anak nyo, mag-aaral siya at maghahanap ng trabaho rito. At kapag lumabas na ito sa publiko, malalaman ng buong bansa ang tungkol sa pagkakakilanlan mo. At sino pang lalaki ang magpapakasal sa gaya mo? Ano bang balak mo? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo bang maging sikat sa internet at maging usap-usapan? Mapapahiya ka lang. Kung tatanungin mo ko, hindi ako naniniwalang ni-rape ka niya. Tama na! Nasasabi mo lang yan dahil wala ka sigurong anak. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Galit! At hindi kami magpapabayad! Sandali lang po, Mama. Tama po ang sinabi ni Attorney. Manahimik na tayo. Pumapayag na po kami. Pero hindi po pwedeng barya lang ang ibabayad niyo sa amin. Hangarin ako sa katalinuhan mo. Kung ganon, sige. Ayusin natin ang detalye. Sa wakas, iba talaga pag meron kang pera. Ang galing mo talaga. Yun, Wu. Long time no see. Kumusta? Ang tagal kong inisip kung tatanggapin mo ang kaso. Sa reaksyon mo, nababasa ko na nakuha mo ng gusto mo. Marami pa akong aasikasuhin. Saka na tayo mag-usap. Yun, Wu. Paano na kaya kung wala ang HK Construction? Magiging ganyan ka pa rin ba? Alam mo, magkaiba kasi tayo. Taxpayers' money ang nakukuha mo at ako binabayaran ng korporasyon. Ganun ang kapitalismo, hindi ba? Yung pagiging matalino mo, hindi pa rin nawawala. Muntik na magpakamatay ang biktima. Sada lang iniisip mo rin ang kalagayan nila. Hanggang ngayon, emosyonal ka pa rin. Ang rationality at ang emosyon. Ang naghihiwalay sa mundo ng mga mayayaman at mundo ng may hirap na tao. Hindi mo pa rin maintindihan? Kamusta nga pala ang blind date mo kagabi? Balita ko, gwapo siya at bata pa. Hindi ko sinipot. Ayoko na mas bata sa akin. Hindi na naman. Friend, alam mo ba 39 years old ka na? Yeah! Mag-usap naman tayo na mas exciting. Bakit? Meron pa bang mas exciting pa kesa sa mga gwapong lalaki? Ang pag-date, ang pagpapakasal, yun ang the best! Walang kwentang mga lalaki. Sobra ka naman magsalita, Atty. Lee. Attorney Lee, telepono po ma'am, si Chairman Park.
Magandang gabi. Salamat at trinabaho mo agad ang problema ng siraulo kong anak. Wala pong anuman. Trabaho ko yon. Sir, tinulungan niyo ako makalipat. Kaya maraming salamat din po. Walang anuman yun. Meron pa akong isang binoproblema. Sa ngayon, nakikita niyo pa ang mga barong-barong. Medyo masakit pa rin sa aking mga mata. Pero malapit na magbago ang lugar na yan. Plano kong patayuan niya ng malalaking apartment complex. Kaya, meron akong personal na pabor na hihingin. Ano bang opinion mo rito? 5 taon niyo na pong pinaplano yan. At gusto kong matuloy na yun ngayon, sa lalong madaling panahon. Kilala mo naman ako. Walang problema ang pera. Pwede bang pabilisin mo ang proseso sa mga pinaplano ko? Kilala niyo rin po ako. Gagawin ko ang lahat. Dumating na po ang US transfer ko. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ako mabubuhay na mahirap lang kagaya nyo. Ay, wala man lang ilaw tong parting to. Yung salamin ko. Nakalagay yung pangalan mo eh. Manager ako sa pinagtatrabahuan ko. Libre ang bahay at sasakyan ko ron. Hindi ko alam kung bakit ako kinuha kaagad. Malakas pa ako at wala akong sakit. Tumutulong ako sa Kailangan ko kapwa. umalis na rito. Hindi naman ako nararapat dito. Oo. Excuse me, bakit ako nandito? Ano ba tong ticket na to? Ano po bang pangalan nyo? Ako si Attorney Ron Woolley. Ano pong date of birth? October 23, 1976. Ma'am, babalikan ko po kayo mamaya. Teka, Anong hindi mo napansin na nagkamali kayo? Ha? Nandito na ang kaluluwa ng kliyente. Anong gusto mong gawin ko? Pasensya na, sir. Tinignan ko naman pong mabuti. Itong si Miss Suyun Kang, may 1 buwan pang natitira bago mamatay. Di ba? Ano ba to, China? 50 million ang pinoproseso natin, hindi 1.3 billion. Ay, nako. Excuse me, sir. Bakit? May kaluluwa uli na mali ang pagkaproseso. Mali? Dapat po yun uli na taong 1941 ipinanganak. Mukhang input error po, sir. Ang galing mo, ha? Ang husay mo talaga magtrabaho! Buisit! Milagro ito. Salamat. Bumalik ang pulso niya. Buhay siya! Maraming salamat, Dok. Ay, nako. 2054 pa po ang processing date itong bagong dating. Ano pong gagawin natin? Sa ngayon, isang matanda lumampas sa target date. Hindi natuloy ang pagbiyahe niya papunta rito sa langit. At yung sa 2054, ang dumating kapalit na matandang sakitin.
Ano bang kalokohan itong pinaggagawa niyo sa mga kaluluwa? Grabe. Paano ko ngayon pababalikin itong taong namatay na? Ay, naku. Gaano ba katagal magpalit ng kaluluwa? Sir, para makansela ang registration ng taong 1976, Lee, at ipalit ang taong 1941, Lee, abutin po siguro ng 1 linggo. Yung isa nga palang babae, malaking problema rin pala yon. Dapat po namatay siya kanina sa isang car accident sa highway. Kaya lang atake sa puso po ang ikinamatay niya. Ikaw talaga! Pero meron pa siyang 1 buwan para mabuhay, hindi ba? Ay... Maupo ka. Nandito ka sa tinatawag na Afterlife Relay Center. Sa madaling salita, pinoproseso namin sa center na ito ang mga taong namatay na bago namin papuntahin sa langit. Mga patay? Sinong patay? Ako ba yon? Hindi ako naniniwala. Bakit naman ako? Bakit ako mamamatay? Eh, ang bata ko pa. Nakita mo, ang lakas-lakas ko pa. Aksidente yon. Isang simpleng aksidente lang yun sa highway. Miss Lee. Hindi ako papayag dito. Alam mo bang matibay ang kotse ko? Hindi ako naniniwalang mamamatay ako sa aksidente. Miss Lee! Ibalik niyo ako ngayon din. Gusto ko pang mabuhay, please. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo Luminaw pa ka, ako maupo. mabuhay. Maupo ka muna. Sang-ayon ako sa'yo. Ang sinapit mong masaklap na kamatayan ay hindi pa napapanahon. Dahil napakabata mo pa. Meron kaming espesyal na programa rito para sa mga namatay na hindi inaasahan. Pwede namin silang ibalik sa lupa para muli silang mabuhay. Maaari ba ako sa programang yon? Marami pong salamat, Panginoon. Pero, para maisakatuparan ng special program na yon, Salamat. Makakabalik kailangan ako mo munang makipagtulungan sa amin. Ano bang maipaglilikod ko para sa inyo? Kailangan mo mabuhay sa ibang katawan. Meron kasing kaluluwa na masyadong napaagang dating dito. Mabubuhay ka muna bilang siya. Pero sa loob lang naman ng 1 buwan. Ang gusto mo ay mabuhay ako sa katawan ng ibang tao sa loob ng 1 buwan? Tama ba? Korek ka dyan. At pag nagawa mo yon, pwede ka nang bumalik uli dito. At ibabalik ka namin sa katawan mo na parang walang nangyari. Pero paano yon? Iba ako. Iba ang itsura ko. Ang ugali ko at ang buhay ko. Hindi ba magulo yon? Kami nang bahalang mag-asikaso ng lahat. Pero, hindi mo pwedeng tanggihan o talikuran ang buhay niya o magreklamo sa sitwasyon. At hindi mo rin pwedeng pakialaman ang tunay mong buhay, maliwanag? Anong desisyon mo ngayon? Pwede mong tanggapin ito. Ang mabuhay sa ibang katauhan o ang dumiretso at manirahan sa langit. O sige, payag na ako. Gagawin ko na yan. At ngayon, pwede ka nang pumasok sa bilog. Ipatong mo ang kamay mo sa ibabaw ng screen. Magkita ulit tayo sa 1 buwan. Nasa lupa na ba ako?